At kontento na ako sa 15,000 a month. Biro nyo, may iyak na yata ako. Pagdating namin sa bahay, mag-aalas 12 na. From morning, alas 12 na ng hating gabi. Tapos pipicturean ko pa lahat yan. Dating pinanganak na mahirap at ang pangarap ko lang ay maging katulong sa Manila. Bumalik ako sa Pilipinas at naging CEO. Dati akong casino dealer sa Okada, Manila. Napagod sa traffic, sa shifting schedule. Nakaka-burnout yung kahit bumabagyo. Kailangan mong mag-prep, pumasok, 'di ba? Kaya naisip kong mag-put up ng small business. We have to get rid of that shackles, Yeah. 'di ba? Iba sabi na thinking outside of the box, but it's really about grabbing the opportunity when it is presented. Ano naging sinyalis na parang ayoko na tong buhay na to. Ayoko na yung pumapasok, nagluluto na lang araw-araw. Oo, masaya na tayo, nagmamahalan kahit walang pera, di ba? So, yung sinasahod ko sa barko is 50,000. Willing akong i-let go yun para sa 5 pirasong benta namin araw-araw. Balik kami ng Ortigas. Commute yun. Alam. Commute yun. Tapos, pagdating naman sa Ortigas, pabalik na ng Alabang, hindi kami minsan hihintuan ng mga bus. Punta naman tayo kay Cynthia. Hello. Cynthia, so ano naman ang naging story sa buhay mo? This is JLT Talks. Real stories, real struggles, real growth. Because leadership isn't about the titles. It's about the journey. Let's grow together. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano ang isang kusinero, isang katulong, at isang casino dealer nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng sariling negosyo. I am Gary and dati akong kusinero. At ngayon is me and my wife is running a business, live selling business. And we are based on Thailand. Hello everyone, my name is Flor Marban Nabubo. Dating pinanganak na mahirap at ang pangarap ko lang ay maging katulong sa Manila. Pero naging katulong ako sa Amerika for 15 years. And bumalik ako sa Pilipinas at naging CEO. I am Cynthia, 34 years old. Dati akong casino dealer sa Okada, Manila. Napagod sa traffic, sa shifting schedule. Kaya naisip kong mag-put up ng small business. And kaya ako napunta sa pagiging CEO ng isang small makeup studio located in Tanawan, Batangas. Nag-apply kong kusinero with my friends. Papasok ko na maaga para mag-preparate ng mga ingredients. Minsan susuluhin ko yung kusina. Bilang Oo isang nga. kusinero, di mawawala. Pinagmulan mo. Yeah. Di ba? Para akong magbarko. So, nung nagbarko na ako, pagdating ko sa barko, mas iba. Mas iba yung oras. Kasi nga, puputol-putol yun. Wala kaming day off dun. Ano lang, ang pinaka-ano namin is mayroon na kaming 8 hours ng tulog. Tapos pasok na agad. Nakita ko yung asawa ko, nag-online na siya, nagpo-posting. Sige, babe, mag-experiment ka dyan. Sabi ko, magnegosyo-negosyo ka. Maliuwi ka man o kumita, nandito pa rin ako. So, yung sinasahod ko sa barko is 50,000. Willing akong i-let go yun para sa 5 pirasong benta namin araw-araw. Biro nyo, may iyak na yata ako. Okay lang yan. Gigising maaga tapos kukuha kami namin sa Taytay from Cavite. Kailangan mga alas 3 ka dyan eh. Balik kami ng Ortigas. Commute yun. Alam. Commute yun. Tapos, pagdating naman sa Ortigas, pabalik na ng Alabang, hindi kami minsan hihintuan ng mga bus. Tapos yung mga sako, bibit-bitin ko talaga. Isa-isa, kahit 5, 2 sako. Bibit-bitin ka sa overpass. Pagdating namin sa bahay, mag-aalas 12 na. From morning, alas 12 na ng hating gabi. Tapos pipicturean ko pa lahat yan. Pipicturean ko pa lahat yan. Kasi posting teaser. Dumadami yung order. Sabi ko, may potential. From 5, nagiging 50. Hanggang sa naging 100 pieces yung namin. Wow, babe. This is how, parang may potential talaga to eh. Tuloy na natin to. Dito na ako. Madam, new miner po namin kayo ngayon. Salamat po sa pag-order niyo and welcome to OTD Fashion Clothing Family. Kapag kayo po ay magsisimula sa negosyo, ang kailangan nyo tandaan, huwag kayong aalis ka agad sa trabaho.
Paano mo susuportahan yung sarili mo? Paano mo susuportahan yung negosyo mo unless you have enough savings? Okay lang magkaroon ng side hustle. You need to test the waters for your business, and if it's driving growth to you already, then that's the time you decide. If the income is bigger than the salary that you're getting and it's consistent, then maybe it's time for you to shift. It's not an opportunity na pwede natin sabihin na may nag-alok, oh tara, negosyo tayo, o binigyan siya ng opportunity na meron sila nakitang iba. Hindi eh. This is more of as a circumstance. Sabihin na natin, you can say it's coincidental. You can say that it's something talaga. Kumaga, for those who believe that there is a higher being, no, that helps us, this is something that is a divine intervention already. Sa US kasi ako naging katulong. Parang life is okay. Parang you can buy everything, but you can't save anything. Yung nag-teenager na yung mga anak ko, iba kasi doon ang style sa pag-teenager doon, hindi mo na madisiplina. So parang nangyari, parang na-stress ako masyado. So pinauwi ako ng nanay ko at saka kapatid ko. So umuwi ako with heavy heart kasi hindi ko talaga maisip na after 15 years, babalik ako sa Pilipinas. After nandito ako, I regret na bakit ngayon lang ako umuwi. Masarap pala magnegosyo dito. Ininvest ko sa networking. Kahit wala akong alam sa networking, yung bahay na nabili namin is malaking area. So sabi ko, why not, yung may garden kasi, why not putting it restaurant? Kasi sayang yung area eh. Sabi ko, try natin mag-restaurant kasi mayroon ding inasal yung kapatid ko sa Mindanao. So sabi, hiningi ko yung recipe niya. So danagdagan ko na lang kasi I love cooking. Kaya sa mga OFW ngayon, huwag kayong matakot mag-start ng negosyo. Huwag lang kayo munang umuwi. Yung siguro one of your partner or anak mag-start ng business. Tapos, supporta na lang. Kung stable na din, go home. Nag-decide kaming kumuha ng HR. So, nung nangyari yon, parang thank God, nung ginawa ko yun, nagkuha ko ng HR, wala akong masyadong ando dun sa mga tao, lumakas yung business. Kasi wala lang puso ko doon. Kasi ako yung kahit nga ako nga pinagsabi, bakit ba ganyan ka? Eh, ganun talaga ako eh. Hindi ako boss kind. Ako yung trabahador kind. Alam mo yung puso ko as trabahador, parang ako din sila. Parang iniisip ko na paano pag ako yun. Yung mga tao ko, yung before, nag-abuse. Pero ngayon parang nilalab naman nila ako. Parang parang na ako nilang nanay-nanay. Kasi pwede nila akong lapitan na kahit ano. So parang ganun. Ako, nung lumalaki ako, there is what we call yung American dream. Kapag ang isang Pilipino na, syempre, nung bata pa, ang isipin natin, there is always an opportunity abroad. Yes. But this is one case, kay Flor, pinakita niya na nandun na siya, 15 years. Actually, nabanggit nga, American citizen na. Bakit bumalik? As a leader, you always have to think what's best for the company as well. Hindi lang yung doon sa tao. If you're losing money already in your business, lalo kang walang mapapakain sa lahat ng gusto mong tulungan. So true. Meron akong napulot So, dalawa din nag-share ng buhay nila. So, yung isa, it's all about trust. No? Trust. Support and trust. Etong pangalawa naman na nakuha ko dito, it's all about system. Nung nagtatrabaho ako dito sa Manila, bilang empleyado, lagi kong tinatanong yung sarili ko, pag nagstay ako dito sa work na to, ano magiging buhay ko 5 years from now? 10 years from now? Inimagine ko, paano 5 years from now? Mabuntis ako, magkaanak ako, ng 4, 5 or something. Kaya ba? Kaya ba i-sustain yung salary ko, lifestyle dito, cost of living, apartment, ang mahal, mag-own ka ng isang condominium, yung food, ang mahal. Sustainable ba siya? Healthy ba para sa mga bata? Family-friendly ba yung environment? So, yun yung reason kung bakit nag-aral ako ng makeup artistry while working sa Okada. Kahit sa bansa ka, may gustong magpaganda, may kinakasal, diba? And then eventually, nahanap ko rin yung passion ko sa pagiging isang financial advisor. Ang gamit ko, ang mamahal, like isang foundation, 3,000, blush on ko, 5,000, 3,500, Dior, MAC. Pero ang singil ko sa client ko, 500 pesos. Kasi hindi nila alam na magkakaiba yung skills ng makeup artist at the same time yung gamit na brand ng gamit na ginagamit. That's why yung mga pricing is magkakaiba din. I won't say it's perfectionism, but it's excellence.
That when you, kasi service part yung ginagawa nyo, di ba? That when you service the customer, it is with excellence, quality talaga. Na-stroke yung mother ko. Financial advisor na ako nung time na yon, pero hindi ko siya siniseryoso. And then, hindi ko na-insured yung parents ko. Nung na-stroke yung mother ko, nagkaroon kami ng struggle financially. In just one day, 1 week, kailangan mo ng 100,000 millions para makasurvive yung family mo. Sabi ko nga sa'yo, Sir Jess, yung pagiging makeup artist, nakikita ko yon as opportunity. Pero itong pagiging financial advisor, nakikita ko siya as mission. Para yung dinanas ng family namin, hindi danasin ng ibang tao, ibang pamilya. So, kami po lahat ay nag-undergo sa isang programa. At sa panahon ng social media, this is where technology actually comes in. Yeah. Right now kasi, ang business is being turned to presence and personality. Mm. Kailangan meron ka na nun. It's not that na kailangan mo siya. It's necessity na siya sa business mo nowadays. Hindi sponsored to, pero kung gusto nyo, RTD. Wow. Okay, ang dami ng plugging. Pero, I just wanna highlight sa mga viewers natin na if they wanna enroll, go ahead. Now, if you don't have the money, you can start just simply by pressing the button ng record Yes. and then i-post mo. Yes. Kasi sometimes, ino-overthink lang ng iba and they're just giving enough reason sa kanila to not do it. Nung nandun ako, inaalam ko yung purpose ko. So maybe, if I could share our experience with my wife during our struggle, maybe the next generation, Gen Z or anong generation pa dumating, makikita na yung story namin. So they have clarity na. Kailangan mas maraming makaalam na financial advisor ako. Paano yung mga ibang Filipino na walang kakilalang financial advisor? Sino ang mag-help sa kanila? That's why nag-decide na talaga ako na mag-content. Yung cellphone ko kahit hindi ko nga alam kung paano siya anuhin. So tinry ko lang, parang challenge ko yung self ko, paano pag madali lang pala, di ba? So yun, parang doon ko nalaman ko paano magamit ng AI, paano magamit ng CapCut, as in new ang ano ko doon, ang natutunan ko. Kahit matanda ko, kaya ko yan, wala kahit ano, kasi ginusto ko siya eh. From boosting dati, na nagbo-boost ako ng 20K a month. Tapos, Laki yun. para maka-sales lang kami ng quota. So, hindi ko kailangan ng boosting. We still hit the target. Mas marami pa yung naging followers. Mas marami pa yung inquiries. Mas marami pa yung order. Yeah. That's good. Tapos yung mga bago naming clients, it's double. Mm. Kung dati, bago naming clients is ang pasok is mga 30-30 lang. 20-30. Ngayon, times 10. Wow. So, from 30, naging 300. I want to share our experiences, showing off this kind of story to inspire from generation to generation. Gamitin na maayos yung social media. Make it educational, make it inspirational. Ang mission ko talaga, magpatayo ng orphanage. Parang dream ko talaga siya. Dati pa. So parang yung sabon ko talaga is parang lahat ng ano ko doon is for the orphanage plan. Next move ko, to duplicate myself. Kasi, ang hirap kapag ang konti lang naming nagko-convince sa thousands of Filipinos na importante ang preparedness, 'di ba? Importante na ready ka. So kung marami kami, mas maraming Filipinos yung pagiging aware, 'di ba? Yung importance ng preparedness and health and life insurance. So ang next step ko is to inspire people, yung mga yung parang nasa bukid lang. Kasi lumaki nga kami sa bukid. Ang naging dreams ko lang talaga is to maging katulong. Kasi kung pinanganak kang mahirap, kasalanan ng magulang mo yun. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Ako, I did not graduate college. No? Pero ang masasabi ko dito is that I continually learn kahit at this age, now I'm 48 by the way, no, nag-aaral pa rin ako. Number one, na hindi mo kailangan tanggalin sa buhay mo is the ability to learn. You have to keep learning. Technology, you have to embrace it because it's part of your life. Yes. Hindi siya mawawala. Use it as a tool to help you grow. It's a tool that can help you grow in your life and in your business. It's not just panglaro, it's not just entertainment. The first product ko talaga na binenta ko, na nagtatrabaho na ako, na may sweldo ako, mangga.
Wow. Imagine, nagbebenta ako ng mangga at 14 years old. Yun naging buhay ko nun eh. JLT is aimed towards helping you transform your life to get away from the system. Yung sinasabi nating 9 to 5 system. I want to help people have the skills, have the courage to actually start their own business. Bakit? So that you would be able to enjoy your life more. And so that you would be able to pursue your purpose as well. Kung kayo po ay nahihirapan sa buhay niyo, if you have faith, no, in someone who actually made it all possible for us. Sa akin kasi yun ang mahawak sa akin. Itong story about or itong part ng scripture na ginawa kong parang life verse ko. For I know the plans I have for you, says the Lord. The plans not to harm you, but to give you hope and a future. Then, saan ka hahawak? Saan ka kakapit pag hirap na hirap ka? Salamat po sa pag-order niyo and welcome to OTD Fashion Touring Family. Bumalik ako sa Pilipinas at naging CEO. Yung pagiging makeup artist, nakikita ko yun as opportunity. Pero itong pagiging financial advisor, nakikita ko siya as mission. This is JLT Talks, where we grow in clarity, in faith, and our purpose. So, if this actually helped you, if it sparked some interest in you, share this video so that mas marami tayong matutulungan. And do follow JLT by Jessie Tan so that we would be able to grow more together. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.